Magandang araw po sa lahat. Ako po si Janus Bantilan at ang iulat ko po ay isyung pampolitika at ang napili ko pong iulat ay ang inflation rate. Ang inflation rate ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng presyo sa mga bilihin at serbisyo sa loob ng isang takdang panahon. Kapag mataas ang inflation, bumababa ang purchasing power ng peso. Ibig sabihin, mas kaunti ang mabibili ng perang halaga, ang parehong halaga ng pera. May mga sanhi ang inflation rate. May iba't ibang dahilan kung bakit tumataas ang inflation, kabilang ang pagtaas ng presyo ng langis at kuryente na nagpapamahal sa transportasyon at produksyon ng mga produkto. Pangalawa, kakulangan ng supply ng pagkain, dulot ng kalamidad at problema sa sektor ng agrikultura. Pangatlo, mahinang halaga ng piso laban sa dolyar, kaya mas mahal ang inaangkat na produkto. Pang-apat, at ang panghuli, mga pandaigdang salik tulad ng digmaan at krisis sa ekonomiya ng ibang bansa. Epekto rin ng inflation sa mamayan. Mas mataas na inflation rate ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, tulad ng tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at langis. Hindi rin sumasabay ang sahod sa pagtaas ng presyo ng mga mamamayan, at mas naapektuhan ang mahihirap at pangkaraniwang manggagawa, at nagdadagdag din ang kahirapan at kagutuman. Ugnayan naman ng inflation at sa politika. Ang inflation rate ay isang isyong pampolitika dahil responsibilidad ng pamahalaan ang pamamahala sa ekonomiya. Sinusukat din dito ang kahusayan ng mga leader at pulisiya ng gobyerno. Panghuli, kasama rito ang mga hakbang tulad ng price control, subsidy, ayuda, at interest rate policy ng Bangko Sentral Philippines. Ang kabuuan naman ng inflation rate ay hindi lamang simpleng pataas ng presyo. Ito ay isang malaking isyong pampolitika na direktong nakakaapekto sa kabuhayan ng mamamayan. Mahalaga rin magkaroon ng maayos at epektibong polisiya ang pamahalaan upang maprotektahan ang interes ng bawat Pilipino. At ang pangalawa naman na pili ko ay ang fake news at disinformation. Ang fake news at disinformation naman ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa modernong politika. Sa panahon ng digital media, mabilis na kumakalat ang impormasyon na may kakayahang humubog sa opinyon ng publiko at impluwensya ng proseso ng demokrasya. Ang isyong ito ay mahalaga dahil direktang nakakapekto nito ang paraan ng pag-iisip at pagboto ng mamamayan. Ang fake news ay tumutukoy sa balitang hindi totoo o gawa-gawa, ngunit ipinapakita bilang lehitimong balita. Samantalang disinformation ay sinasadyang pagpakalat ng maling impormasyon upang makamit ang pampolitika o ideolohiyang interes. Magkaiba sila dahil ang information ay sinadya, lalo na sa larangan ng politika. May mga salik naman na ito na nakagpapalaganap. Ang paglaganap ng fake news ay dulot ng social media platforms na mabilis ang palaganap ng impormasyon, kakulangan sa media at digital literacy, at panghuli, instrumentalisasyong impormasyon bilang estratehiyang pampolitika. Hindi lang ito teknolohiya ang problema, kundi kung paano ito ginagamit din. Epekto sa sistemang pampolitika. May mga fake news at disinformation ay may seryosong epekto, tulad ng pinahihina ang integridad ng eleksyon, binabawasan ng tiwala sa demokratikong institusyon, nagdudulot ng polarisasyon at hidwaan sa lipunan. At kapag mali ang impormasyon, mali rin ang desisyon ng politika. At papel naman ng pamahalaan at mamamayan.
May mahalagang papel ang pamahalaan sa pagpapatupad ng regulasyon at edukasyon laban sa disinformation. Gayon din, may responsibilidad din ang mamayan na maging kritikal at responsibilidad sa pagkonsumo at pagbabahagi ng impormasyon. Ang laban sa fake news ay hindi lang trabaho ng gobyerno kundi sa lahat. Sa kabuuan naman, ang fake news at disinformation ay isang seryosong banta sa demokrasya. Ang pagpapanatili ng katotohanan ay mahalaga upang matiyak ang isang malaya, makatarungan at may pananagutang pamahalaan. Sa isang demokrasya, ang katotohanan ang pundasyon ng tamang pamamahala. Yun lamang po. Maraming salamat.